Salamat muli dahil sa favor mo ay inabot mo ang bawat isa sa amin para maramdaman namin ang iyong dalisay na pag-ibig. At hindi namin na kayang mag-resist. Iba ka talaga mag-touch ang heart. And since narito na rin po kami, I pray na alisin mo alam ang veil na gaya ni Satan that would prevent us to recognize ang tinig mo, kilos ang banal na spirito, ang salita mo, ang authority, ang Bible, pagdating po sa usaping buhay namin at kaligtasan. Dalayan ko, Lord God, na sa working ng iyong Espiritu Santo sa aming kalagitnaan ay bigyan mo kaming maging humble and meek ang aming spirit. Madali namin ma-recognize ang faults namin, ang sin namin, at mag-humble, tumingin ng kapatawaran. And as we ask for forgiveness, total, basa mo naman kami, walang bagay na lilihim sa amin, kaawaan mo kami, patawarin mo kami. Dahil wala man kami patutunguhan pa, kundi sa iyo lamang. At sa lahat na magpapakumbaba at kikilalanin na ikaw lamang hope, na sila po'y nangangailangan ng mga kagalingan sa mga iba-ibang karamdaman. Meron kang pangako na hinihiling ko na sariwain mo po, Lord. Ang salita mong sabi, by your stripes we are healed. Ako'y naniniwala sa mga oras na to, even here sa loob ng pananamba na to, ay meron needs, physical needs, emotional needs. Lord, dalayan ko ang mensahe to ay hindi lamang po maging laman utak or information, but would dwell richly sa mga puso ng bawat isa at maging gabay sa alang araw-araw na desisyon at pamalakad sa kalang buhay. Lord, salamat, Panginoon. Basbasa mo kaming lahat, ang mga tenga, mga puso at mga isipan, including those makikinig po sa later this evening sa upload ng message na to. This I pray in Jesus' name, at magsabing amen. Alam nyo, mga kaibigan natin Muslim, the other day, nag-start na yung 40 days, kung di ako nagkakamali, Brother Julio, kanilang pag-aayuno, in preparation sa kanilang pagpunta sa Mecca, mga 2 months from now. At napaganda din na tayo mga tunay na mga anak ng Panginoon ay maging sensitibo sa ginawa ni Lord sa krus at ilang araw na lang o more than 2 months ay magse-celebrate din naman ng maraming bansa sa tinatawag na Lenten week. And walang pinakamagandang pagkakataon sa mga like this na habang palapit yung mahal na araw na yun ay pag-usapan natin yung hirap na naranasan ni Jesus Christ sa cross. Kanyang dugo, ang kanyang death, ang kanyang pain, ang kanyang shame. Dahil love ka niya eh. Kung alam mo lang, love ka niya. Kaya tiniis niyang lahat ng mga bagay na yun. Reading from Leviticus 17 verse 11, both English and Tagalog, at sa English ay Good News Translation. At ang mensahe pala na tatalakayin natin this morning ay nothing but the blood of Jesus Christ. The life of every living thing is in the blood. And that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the people's sins. Blood, which is life, takes away sin. Sa Tagalog, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, ang aking binibigay sa inyo sa ibabaw ng dampana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo siyang tumutubos dahil sa buhay. Pwede na kayo mo po.
So makikita natin ang double importance ng dugo. Una, importante ang dugo sa buhay ng tao. So physically, we need blood. Kung tuyo ko na sa dugo, ano kaya mangyayari sa'yo? And another thing, yung hindi dugo ni naman, but yung dugo mismo ni Jesus Christ, kailangan din sa spiritual life. So physically, spiritually, kailangan natin ng dugo. At sa spiritual, again, dugo ni Jesus Christ. Maliwanag na sinabi sa Hebrews 9:22, at ayon sa kautusan, ay halos masasabi kung lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban sa pagkabusang dugo ay walang kapatawaran. Grabe no, grabe yung talatang ito na idinidiin sa bawat isa walang kasalanan na hindi kayang linisin ng dugo ni Lord. Kaya nakakapaghinayang at nakakapagtataka kung bakit may mga tao pa na umiiwas. Sa panawagan ng ating Pangdiyos. Bakit may mga tao pa na alam naman nila na hopeless ang buhay nila, and yet, despite marami ng inutusan ang Diyos sa mga kanyang mga sugo o mga representative, ay hindi sila tumutugon positively. Maliwalag ang Hebrews 9:22. Lahat ng bagay ay kayang linisin ng dugo. Lalo na ang dugo ni Jesus Christ. At kung hindi ito ginawa ni Lord, isa pang bagay na dapat natin maintindihan, walang sino ang pwedeng magligtas, kanina man, even ang kanyang sarili. Kasi ang kailangan lamang ay ang dugo ni Jesus Christ. Pangalawa, kahit anong effort mo na magpakabuti, at marami tayo nakikita mga pangyayari, mismo nagpapako sila, nagpapanata, those acts of righteousness sa kanilang pag-isip ay hindi kayang iligtas ang kanilang sarili. No self-righteousness can attract yung favor ni Lord. Maliban righteousness na i-impute o iahawa ng Diyos sa atin. So ang may bisa lamang ay ang dugo ni Jesus Christ. So meaning to say, lahat na kumikilala na siya ay nagkasala, need niya ang dugo ni Jesus Christ. Ang Romans 3:23 ay nagpapaalala sa atin lahat, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. Madiin na binabanggit dito sa Romans 3:23, lahat. Kasama ako doon. Kasama tayong lahat na rito. At lahat ng linikha ng Diyos, mga tao, kahit yung isisilang, kung sakaling mahaba pa ang panahon natin dito sa mundo, walang mabuti, walang matuwid sa harapan ng Pangdiyos. Sapagkat ang lahat ay nagkakasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian sa Diyos. Ang tindi ng kasalanan. Yung sin, kapatid, ay hindi lamang abot laman. Tumatagos yan sa kalimlaliman mo. Budhi, everything about you. At hindi lamang yon, ang lakas makahawa ng kasalanan.
So those people malapit sa iyo, kasama ng anak mo, pamilya mo, mararamdaman nila ang epekto ng kasalanan ng tao. Kaya napaka-importante yung binanggit sa Hebrews 4:12, kung daw nagkakamali, ang salita ng Diyos ay hinalintulad sa dobleng talim ng espada. Bakit kailangan ihalintulad sa dalawang talim ng espada? Kasi importante ito para makatagos sa kalimlaliman mo. Kasi yung dumi, yung epekto ng kasalanan, pumapasok sa kalimlaliman mo eh. So to expel it out, to purge it out, kinakailangan ang salita ng Diyos ay tumagos. Ang dugo ni Jesus ay tumagos sa kalimlaliman mo. To make you clean. At para rin, hindi na rin maka-apekto pa sa ibang tao, lalo those close sa iyo. So there are 3 things na nagagawa ng kasalanan sa tao. Sadya mo man yan o hindi. Unang-una, sin separates us from God. Maliwanag na sinabi sa Isaiah 59 verse 2, kundi pinapaghiwalay ng iyong mga kasamaan, kayo at ang iyong Diyos. At ang iyong mga kasala ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa iyo upang siya'y huwag makinig. Kaya kung nabasa ninyo yung takeaway ko the other day, no, mula sa Proverbs, I think 29 yon, God detests yung prayer ng mga makasalanan. So much, kung ating babasahin ang Isaiah 59 verse 2, parang tumatakbong palayo ang Diyos. Tumatalikod siya. Hindi niya kahit titigan ang tao. Up to the point na pakikinggan niya ang prayers ng tao na kung may kasalanan. Ang liwanag na sinabi ng propeta Isaiah, sin separates us. Kumbaga, God, tayo, pumapagitna ang kasalanan. And it separates us from God. Hanggang sa punto, kapatid, na ang panalangin natin, alamang sasabihin natin, alamang pagmamakaawa natin, inukumblit ang Diyos ang kanyang tenga. So ano mangyayari doon sa tao na yon? No wonder. Grabe ang sufferings. Gusto man tumulong ng Pang-Diyos, kumbaga, tali ang kanyang kamay dahil sa kasalanan ng tao. Pangalawa, na nagagawa ng kasalanan sa tao ay it brings about in us a sense of guilt. Sa Hebrews 10:22, New Living Translation, let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him for our guilty conscience. Ito'y mabigat eh. Have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure heart. Siguro lahat tayo nakaranas din, may nangungonsensya. Parang may bulong tayo naririnig. Hindi tayo makatulog, nahihiya tayo. Tinatakpan natin mukha natin, kumukubli tayo, nagtatago tayo, umiiwas tayo. Why? Conscience. Tumuturok sa'yo. Why? Lalo na pagka alam mo, naghirap si Jesus Christ para sa'yo. And still, bagamat alam mong masama, patuloy mong ginagawa. Conscience. Hindi ka bibigyan kapayapaan yan. Kaya nga ang daming natatakot sa karamdam, lalong natatakot sa kamatayan. Kasi they know, kung mangyari may araw na at mamatay sila, paano sila? Conscience. Guilty conscience. To others, sa magandang response, magpapasalamat sila. Lord, salamat, kinakausap mo ako, babalik na ako. Pero paano kung manhid na? Paano kung matigas ang puso? Kahit anong pangongonsensya, parang wala lang. But it's there.
Nandyan. Love ka ni Lord eh. Love ka ni Lord. Pangatlo, it provides Satan with grounds for accusation. Mababasa natin sa Job yan, particular chapter 1, verses 6 to 11. Lumapit si Satan sa Panginoon. So, na-consider mo ba itong anak mong si Job? Kaya lang naman gumagawa mabuti yan. Pinagpapala mo yan eh. Trabaho ni Satan yan. Reading from Revelation 12 verse 10, Contemporary English Version. Then I heard a voice from heaven shout, our God has shown His saving power and His kingdom has come. God, own chosen one, has shown His authority. Satan accused people. Itong trabaho ni Satan. So kung pagsasamay mo yung number 2, number 3, yung conscience, plus yung pag-uusig ni Satan, wala nang pag-asa. Pakunwari lang yan. Manloloko lang yan, manliling lang yan, hindi yan totoo. Trabaho ni Satan yan. And there are times, kapatid, naapektuhan tayo, kaya minsan, hindi na natin alam gagawin. Magsisikap ka ng mabuti. Si Satan, wala yan, hindi yan totoo. Yun ang epekto ng sin. It confuses us. Kaya minsan hindi na natin alam kung anong gagawin. Magsisimba ba tayo o hindi? Kasi nga yung guilt. At yung bulong pa ni Satan, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Pakunwari lang yan. Naghihintay lang yan ang pabor kay Lord. Pagka binigay ni Lord yung gusto niyan, wala na naman yan. Epekto ng sin. It opens the door para si Satan mapag-accuse sa iyo. Kaya masisira ang testimony mo. Sira ka sa mata ng tao. At ang problema, kapatid, pagka hinayaan mong sin na yan, mag-dwell sa iyo, ang hirap ibalik yung tiwala. So kung meron 3 bagay na nagagawa ng kasalanan sa tao, meron din naman 3 bagay which the blood of Jesus Christ operates. Pagka ito ay hinayaan mo i-apply sa buhay mo. Unang-una, the blood of Jesus Christ works Godward. Anong ibig sabihin nun, kapatid? Alam nyo, meron tinatawag yung Day of Atonement. And kung nababasa mo to, narinig mo, yung sineselebrate kasi ito ng mga Israelite. Hindi ko lang matanda yung the exact word, pero merong word doon kasama doon, Kippur. Alam niyo ba yung pag-atake ng Hamas, yung October 7, tumapat yan sa Day of Atonement. Parang sinadya talaga nila, parang ipahiya ang Israel sa buong mundo. Now, anong ginagawa ng mga saserdote sa araw ng Day of Atonement? Una, ano ang nagagawa ng dugo ni Jesus Christ? It is Godward, or it attracts God. Now, going back sa Hebrews 9:22, ang sabi diyan, kung walang pagbububo ng dugo, ay walang kapatawaran. So, nagla-layout tayo ng foundation para maintindihan natin bakit mahalaga yung Day of Atonement. So, sa mata ng Diyos, to satisfy siya, kailangan makakita siya ng dugo. Otherwise, hindi siya masasatisfy. That is why, yung dugo, it is Godward, it attracts God. Now, anong exactly ginagawa ng mga sacerdote pare sa Day of Atonement? Nagwiwisik sila ng dugo. Doon sa inner court, sa Holy of Holies, tandaan nyo, doon sa Holy of Holies, ang nakakapasok lang doon ay sacerdote, priest. At doon sa Holy of Holies, nandun yung Ark of Covenant. Nandun yung mercy seat. Gawa sa ginto ito. But, yung Ark of Covenant per se, o itself, it doesn't attract God.
Kasi importante yung dugo, mawisik para yung kasalanan ng tao ay ma-push. Hindi totally maalis, mapupush lang for 1 year. Kaya every year, ginagawa ito ng sacerdote. Kasi ang complete forgiveness ay yung dugo lamang ni Jesus Christ. Nag-gets ninyo? I hope naintindihan ng lahat. Now, ang nakapag-attract sa Diyos, hindi yung ginawa ng tao na gawa sa ginto na Ark of Covenant. Ang nag-attract sa Diyos ay nung nakita niya may dugo. Kaya dadalo yung favor ni Lord. Which is good for 1 year. Okay, be-bless kong Israel for good for 1 year. Kaya next year, uulitin na naman ng sacerdote yun. So yun ang purpose ng dugo. It is Godward or it attracts God. Pangalawa, the blood of Jesus Christ, particular, it works menward. Dapat magsabing menward. Since ang dugo lang ni Jesus Christ, kasi now, gusto ko maintindihan nyo ito, no? Anong nag-attract kay Lord? Anong magsasatisfy sa Kanya? Ang dugo. So nagkasala ang tao. At nangako ang Diyos, I will come to save. Ang problema, wala siyang dugo. Spirito siya. Spirito siya. So anong ginawa ng Diyos para matupad? Kasi pagka ang Diyos ay nangako, tinutupad niya yun. So ang ginawa niya ay nagkatawang tao. Bakit? Pagka nagkatawang tao kasi siya, magkakaroon siya dugo. At masasatisfy niya na yung hinahanap ng Diyos, dapat may dugo. Hindi ko pwede kayo patawarin. Wala akong nakikitang dugo. Gets ninyo? Kaya naalala niyo yung Passover, araw ng Pascuas? Anong sabi ng Diyos kay Moses? Sabihan mo yung mga Israelita, magpahid ng dugo. Kasi yun ang requirements, yun ang magsasatisfy sa Diyos. Or Godward, it attracts God. But hindi lang yun, may tinatawag na menward. Pag nakita lang Diyos na merong dugo sa atin ni Lord, dahil tinanggap natin siya, nanampalataya tayo sa Kanya, ma-attract natin ang Diyos. Ang pabor ni Lord sa atin. Meaning to say, pag na-attract natin ang Diyos, magkakaroon tayo ng tinatawag na initial access. Ang sabi sa Ephesians 2:13, datapwat ngayon kay Kristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay ilalapit sa dugo ni Kristo. So before you get ni Jesus Christ, malayo tayo. Kinubli nga tayo eh. Kinubli natin mukha ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Nahiwalay tayo kay Lord. So we were far from God. Pero dahil sa dugo ni Jesus Christ, na-attract ng Diyos, na-attract natin ang Diyos, na-attract ni Jesus Christ yung tao, no? Jesus Christ, the man, attracted God. Makakalapit na tayo sa Panginoon. Hindi tulad nun, hindi tayo makakalapit. Ang Book of Proverbs na sabi, God detests the prayers of the unrighteous, mga sinners. Hindi makalapit. Kahit araw-araw ka pa manalangin, pag hindi nakita ni Lord yung dugo ni Jesus Christ sa'yo, wala. Nagsasayang ang tao ng panalangin. So meron tinatawag na initial access dahil sa dugo ni Lord. Meron din tinatawag na daily access. Hindi lang isang beses tayo makakalapit kay Lord. Araw-araw, maya't maya, pag nakita ni Lord ang dugo niya sa atin, ang panalangin mo ay magiging mabangong samyo. Ang sabi ng Hebrews 9:22, therefore believers, since we have confidence and full freedom to enter, meaning kahit araw-araw makakalapit ka kay Lord. The holy place, the place where God dwells, by means of the blood of Jesus Christ. So ano na nagagawa ng dugo ni Jesus Christ? It attracts God. It satisfies God. Pangalawa, nagkakaroon tayo access kay Lord, hindi isang minsanan lang, kahit araw-araw. And thirdly,
The blood of Jesus Christ works Satanward. Anong ibig sabihin nito? The only way we could defeat Satan at yung mga kawal niya ay sa pamamagitan lamang ng dugo ng Jesus Christ. Ang sabi sa Revelation 12:11, our people defeated Satan because of the blood of the Lamb and the message of God. They are willing to give up their lives. So paano natin matatalo si Satan? Sa pamamagitan lamang ng dugo. Nino? Ng Lamb. Sino itong Lamb na to? Diba? Again, our people defeated Satan because of the blood of the Lamb. See, the only way to defeat Satan ay sa pamamagitan ng dugo ng Lamb. So, sino itong Lamb na to? John 1:29, ang sabi diyan, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus. Sinong nakita ni Juan Bautista? Si Jesus. Na lumalapit sa kanya at sinabi ni John the Baptist, narito ang kordero ng Diyos. Ano ba yung kordero sa English? Narito ang Lamb ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya pala, may mga tao madaling bumagsak sa tukso ng kaaway. Madaling bumigay, madaling mawala ng pag-asa. Kasi hindi nila kaya talunin yung kapangyarihan ni Satan. Why? Hindi makita yung dugo. Sino yung dumaan sa pintuan ng bawat Israelita noon? Araw ng Pasko, di ba? Angel of Death. Tama po ba? And perhaps si Satan, maya't maya, kasama ng kapatid, mga alagad niya, maya't maya dumadaan sa harapan natin. Walang dugo ni Jesus Christ yan, tirahin na natin. Yung pamilya na yan, walang dugo ni Jesus Christ, guluhin na natin, wasakin natin. Pero pagka nakita nilang dugo ni Jesus Christ, walang makaka-harm sa mga anak ng Pag-Diyos. Can you say amen? Palakpakan natin ating Panginoon. The blood of Christ primarily cleanses sins from those who believe, reconciles the sinner with God, and cleanses the sinner from spiritual impurity. Ito yung bisa ng dugo ni Jesus Christ. Ganon din naman sa isang quotation, sabi diyan, through Jesus' transformative sacrifice on the cross, we unequivocally gain access to God, establishing a direct path to His presence and grace. Ito yung sinasayang ng maraming tao eh. Imbes na makadirekta kay Lord, makalapit kay Lord, at mapasimulang ayusin ni Lord ang mga problema, siguro sa buhay nila, kasi may access, hindi nila magawa. Kasi the only way, kapatid, na magkaroon tayo access kay Lord ay sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ. Now, magbibigay ako sa inyo ng 8 benefits, 8 benefits kapag ka in-apply ang dugo ni Jesus Christ sa buhay natin. Unang-una, when the blood of Jesus Christ is applied sa iyo through your belief, sa pamamagitan yung paniniwala, pagtanggap kay Jesus Christ at sumunod sa mga pinag-uutos niya. Una, makakaranas ka ng redemption. Sa Tagalog ng redemption ay pagtutubos. Mababasa natin yan sa Ephesians 1:7. So, ang dugo ni Jesus Christ, kapatid, powerfully, it breaks. No, wawasakin ito yung tanikala ng kasalanan. Bubuksan nito yung pintuan ng prison door na matagal nang bumibiyag sa iyo. Kaya hindi ka malaya, kapatid, na makapagsamba sa Kanya. Hindi ka makalaya makatanggap ng mga biyayang pang Diyos. But, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ, pagka tinanggap mo ito na apply sa iyo, kapatid, magiging malaya ka. Para bagang bagong silang kang baby. Number 2, makakasumpong ka ng forgiveness. So anong unang magagawa ng dugo ni Lord sa atin?
tutubusin ka. Kasi nung sinners tayo, parang ang nagmamay-ari sa atin ay si Satan. Pero hindi tayo pakakawala ni Satan not until may pambayad. At ang pambayad ay walang iba kundi ang buhay ni Jesus Christ. Pangalawa, after tayo matubos ng Pang-Diyos mula sa power ng darkness, mula sa kasalanan, mula sa kapangyarihan ni Satan, mapapatawad niya tayo sa ating kasalanan. Sa Colossians 1:14, mababasa natin yan. So sa pamamagitan ng paghihirap, pagdurusa ni Jesus Christ sa cross, tayo ay makakasumpong ng kapatawaran. Mula sa mga mistakes natin, sa mga failures natin, sa mga hopelessness natin, sa shames natin, at kung ano-ano pang kasama sa ating buhay. Number 3, makakaranas tayo ng cleansing o pagdilinis. Mababasa natin sa 1 John 1:7-9. I hope, take your time, kapatid, sa pag-uwi nyo sa bahay, basahin nyo mga talatang ito. At i-share nyo sa iba. So yung power ng blood ni Jesus Christ ay kayang linisin ang guilt natin, kayang linisin ang kasalanan natin, may power ito para alisin ang shame natin, hugasan ang shame natin, at kung ano-ano pa mga problema sa emotions at spiritual natin. Pang-apat, ano pa magagawa ng dugo ni Jesus Christ sa atin? Ay yung tinatawag na reconciliation o pagkakasundo. Colossians 1:19-20, mababasa natin yan. Dati separated tayo sa Kanya, ngayon magkakaroon tayo ng relasyon. Ito yung pinakamaganda maranasan nating lahat, yung closeness kay Lord. Iba pagka-close ka kay Lord. Yes, maganda maging close tayo sa mga powerful, mga sikat, mga mayayaman. Pero hanggang dito lang yan, magbe-benefit ka pag dito lang yan. Pero walang dating yan sa eternity. Tama po ba? Walang resulta yan. Walang connection yan. Pagdating sa kaligtasan, hindi ka nila matutulungan. Maaaring dito matutulungan ka. Pero sa afterlife, wala. Sila nga nangangailangan ng kaligtasan eh. Maganda sana kung meron kang natatamasang biyaya sa kanila, sharean mo word of God. Yun man lang ang magandang maitutulong mo sa kanila. Out of grateful heart. Tama po ba? Pero may nakukuha kang pabor sa kanila, pero sila wala mga kuha pabor sa iyo bilang anak ng pag-Diyos. So lugi sila. I-desire natin lahat maging close tayo kay Lord. Siguro magandang katanungan. Tanong mo sa sarili ngayon. Total, nandito ka naman. May relasyon ba kayo ni Lord? Does God hears your prayer? May pabor ka ba nararamdaman mula kay Lord? O dahil kaya ka lang maaaring gumaganda buhay mo dahil efforts mo? Tandaan nyo, may hangganan yan. Kung walang proteksyon kay Lord, anytime pwede mawala yan. Tama po ba? Huwag nating hintayin yan. Na lubos mapighatin ang Pang-Diyos sa'yo, lubos na malungkot sa'yo, lubos na masaktan na sa'yo. May time ka sa labas, pero sa Kanya wala kang time. Nagsaserve ka sa labas, pero kay Lord hindi ka nagsaserve. Magandang tingin ng tao sa'yo sa labas, magandang relasyon mo sa tao, pero kay Lord sira ka. So ito yung nagagawa ng dugo ni Lord. Ito yung nagawa ng hirap pagdurusan ni Jesus Christ sa cross. It reconciles us to Him. Number 5, eternal life o buhay na walang hanggan. Sa John 6:54, mababasa natin yan. Ito yung masarap maranasan. Kahapon nabasa ko na naman yung post ni isa sa hinahangang kong preacher, Lee Stone King. Minsan kino-quote ko siya. Minsan di ba nilagay ko ng LS. Basa ko na lang kahapon. He strongly believes sa time natin babalik si Jesus Christ. Okay, sa mga doubters, pagpalagay natin hindi totoo. Pero di ba ang pinakamaganda na ready ka parati? Paano kung nagkatotoo? Tapos hindi ka ready? Paano kung nauna yung kamatayan? Tapos hindi ka ready?
Kaya ang pinakamagandang response pagka nakakabasa tayo ng Jesus Christ is coming soon, i-ready natin sarili natin. Otherwise, lahat ng effort mo rito, masasayang. Number 6, no, yung dugo ni Lord Jesus Christ ay nag-o-offer ng protection o pag-iingat. Revelation 12:11. Ang dugo ni Lord so powerful that it shields us mula sa anumang pag-harm ni Satan. Nakita natin yan sa time ni Moses. Dugo pa lamang ng tupa yun, ha? Nakita ng angel of death, hindi siya makapasok para patayin ng mga panganay. Ano pa kaya kung dugo ni Jesus Christ naka-apply sa iyo? Naka-apply sa panganay mo anak, yung gitna hanggang sa bunso. Naka-apply yan sa work mo, naka-apply yan sa studies mo, naka-apply yan sa plano mo, kapatid. Mga desires mo. Kapatid, walang makakasira dyan sa plano mo. Pag nakita that you have pleaded the blood of Jesus Christ sa work mo, sa family mo, sa plans mo. Yung malita ko, isa sa prayer na itinuro sa akin ng tatay ko, always plead for the blood of Jesus. Kaya I'm praying ko, Lord, cover me with your precious blood. Lord, cover my children with your precious blood. Lord, cover TSC5 with your precious blood. Kasi bata pa lang sa ako, yun ang tinuro ng tatay ko. Always pray for the blood of Jesus Christ. Dahil may proteksyon, unang-una, anong nagagawa ng dugo ni Lord? Pagtutubos, pagpapatawad, paglilinis, pagkakasundo, buhay na walang hanggan, at pag-iingat. Pang-pito ay empowerment. May pangako si Lord na ibubus kanyang banal na espiritu sa lahat ng naniniwala. Pero bago pumasok ang Holy Spirit sa atin, mabaptize tayo sa Holy Spirit, dapat makita ng Diyos na malinis ang sisidlan, ang body natin. Hindi ka ibabaptize sa Holy Spirit not until hindi ka muna nahugasan ng dugo ni Lord. So pagka nahugasan ka ng dugo ni Jesus Christ, it prepares you para tumanggap ng Holy Spirit. At yan ang nagagawa, kapatid, no? It empowers you. Yan mababasa natin sa Acts 1:8. Kaya kapatid, yung mga mahina ng loob, tumatapang, yung mga nawalang pag-asa, nagkaroon ng pag-asa. Why? The power of the Holy Spirit. And lastly, pagka ikaw ay may covering ng dugo ni Lord, it connects you to a community. 1 John 1:7 o kasamahan. Nagiging part ka kasi ng katawan ni Jesus Christ. Dati tigalabas ka lamang. Ngayon, nagiging kasapi ka ng katawan ni Lord. Group, isang community ng mga manampalataya na hinahanda ni Lord sa araw ng kanyang pagbabalik. Kaya kung part ka ng body na yan, part ka ng community na yan, huwag ka mangamba sa anumang nakikita mong nakakatakot sa pangyayari sa paligid natin. Dahil pagbalik ni Lord, kasama ka sa kanyang kukunin. Meron gustong i-share sa inyo na story. At before that, alam niyo ba, this benefits highlights the immense love and mercy of Jesus' sacrifice, offering undeniable hope of transformation for all who seek redemption. Now listen, kapatid. Bago natin basahin story. Malapit lang matapos. Ready na mga musicians yan, singer. Alam niyo ba may mga tao, instead of appreciating yung ginagawa ng ating Pangdiyos sa atin, Jesus Christ, minsan may mga tao minamasama pa nila. Alam niyo ba, hindi maiiwasan may mga taong mayroon ganitong pag-iisip eh. Ayaw kong pagbutihan. Ayaw kong pagbutihan pagtuturo. Ayaw kong magsikap. Na mag-aaral, tumugtog, o anuman kapatid ng ministry.
Kasi nasa isip nila, gagalingan ko pagtuturo, gagalingan ko ang mag-aral music. Kailan ba ako tatayo dyan sa stage? Nandiyan pa si pastor. Nandiyan pa mga musicians. Dalabas, tiga, tapad lang ako kung merong wala. Meron kayo makilala mga ganyang mga tao? Kaya dahil ganun kang pag-iisip, hindi lang pinagbubutihan. Kasi iniisip lang, tiga replacement lang naman ako. Instead na maisip na, Lord, salamat sa favor mo, naiisip ako na ipalit kung sakali wala si pastor. Naiisip akong ipalit kung may makulang na magtuturo. Naiisip nilang ako ipalit pagka may mawawala ng musicians. Iba ang appreciation nila sa way ni Lord to prepare them. Hindi ba, kapatid, yun ginawa ni Jesus Christ sa ating buhay, sapat na para magsikap tayo na pagbutihan ang lahat ng ginagawa natin pa sa Kanya. Magkaroon ng commitment, maging faithful, kapatid. Alam nyo, ako yung tao na bago dumating si Lord sa buhay ko, ako yung tao na kulang sa confidence. Naalala ko noon, yung unang speech ko sa school, may anak na ako ng 3 na. Tapos pinag-report kami, lahat kami. Nag-aaral ako nun sa, anong school yon? Ngayon, TIP ngayon yun eh. Grabe, ang lakas ng nginig ng tuhod ko. Mahina ang loob ko, pero ako yung matatakutin. Mahina ang loob, pero mayabang. Meron kayo makilala mga taong ganon? Yung mahina ang loob, pero mayabang. Parang conflict, no? Parang contradiction. Sino yung katulad ko? Maraming fears. Mahina ang confidence, pero mayabang. Ako yung tao na kapatid na para pagka may inumpisan, hindi matatapos. So yun. Before yung conversion, and so many bad things sa akin. Mukhang mabait lang ako. Pero marami akong bad things sa buhay ko. Kaya ako'y nagtataka, Lord, why me? Gusto kong basahin natin tong story na to. Lalo kung meron man sa inyo na feel nyo, parang nakikitang magandang future pa. Seems hopeless ka. Sabayan niyo ako sa pagbasa. Una ng talatang to ang sabi sa Psalms 30, 10 to 11. Hear, O Lord, and have mercy in me. Lord, be thou my helper. Verse 11, that had turned from me my mourning into dancing. Thou hast put off my sackcloth and girded me with gladness. Paniwalaan natin to sa ating buhay. And it's time sa ating lahat. Bigyan mo naman pag-asa ang buhay mo. Dahil pagka nakikita mo parang crumbling na, relation sa family parang crumbling. Wala ka lang inaasang maganda. Dami mga pangako, hindi natutupad, nakakatakot. So it's time for things to change. So ito yung story nito ay galing sa Reader's Digest, and hindi ako sure kung katang-isip lang to o totoo. Sa akin mukhang totoo ito. Kaya galing ito sa Reader's Digest. Basahin natin.
A story I heard that came out in Reader's Digest years ago that came to me today. In one of our wars, there was a major battle. Nasasabayan niyo ako? About to take place. Hoping we would win the battle, our leaders met it with a plan. They told the medics that when the battle is all over, there will be major injury. Go to the battlefield and tag the injured with a ribbon around their neck as to injury. So the first was a green ribbon. So anong ibig sabihin ng green ribbon pagka ito'y linagay sa isang sugatan na sundalo? It mean I was hurt, but it was not life-threatening. The second was a red ribbon. It meant I'm dying, but if you will help me, I can be saved. The third was a black tag, and it meant there is no hope for me. I'm dying. I don't remember her name, but there was a nurse who was assigned to help save the lives of those that were wounded. She said, I tried to pass by him, to pass him by. Both of his legs were blown off. He had a black tag. Pagka sinabing black tag, anong ibig sabihin? Hopeless na, dying. Wag nang pansinin yun. Wag nang tulungan kasi sayang din naman walang mangyayari. So yung nurse may nadaanan, naputol ang dalawang paa at black tag. So linampasan na siya ng nurse. She said he had the bluest eyes she had ever seen. And he was crying. Her words were as I posed, he said, please help. My name is Bert. So nung dumaan yung nurse, narinig niya yung dalawang paa, naputol na, black na ang tag. Dapat pabayaan na yun. Biglang nagsalita, help me. Help me. He gently says, will you please just, unless sumabot, meron pala sinabing ang nurse. He said, no. She said, you have, saan na yan? Please help me. My name is Bert. She then said to him, Bert, do you know what the black tag means? He said, no. She said, you have been examined and there is no hope for you. I can't help you. Wala nang magagawa sa'yo. Then sumagot yung dying person na putol ng paa na may black tag. He gently said, please, will you please just try? I don't want to die. Something got a hold of her. She knelt in the blood and took her scissors out of her apron. She stated, Bert, I could be court-martialed. Ang ibig sabihin court-martial, babarilin siya, no? Yung nurse. Kasi pagsaway na yun sa order ng commander nila. Pagka-black, huwag na papansinin yan. Ang pwede nilang pansinin ay green, tsaka red. Pero yung black, wala na yan. Hopeless na yan. Wala na tayong magagawa. But, anong ginawa ng nurse? Ano yun? She cuts the black tag off and buried it in the dirt. And then she put a red tag on him. Lumipas ang ilang araw o ilang buwan o ilang taon, he later told this story and said, I'm alive today because somebody came to an impossible situation and changed my tag. Some of you have given up when life places a black tag on you. Your loved ones. The devil says it's over and things will never change. But I came to tell you, God gave me this today for you. Regarding yung story. So narito ang encouragement sa lahat. Sa atin na nakakilala kay Lord. Go get your handful of red tag in your spirit and
Tell the devil, I have the power to change tags today. Sa akin, obviously, alam ko, may nag-change ang tag. Kasi broken family kami. Pinabayaan na kami ng tatay. Mga kapatid ko, hiwalay-hiwalay na kami. Nag-start na ako mag-drugs noon. Kumbaga, patapon ang buhay ko noon. Pero, one day, kapatid, sa Saudi Arabia, may nagpalit ng tag sa akin. Kasi black tag na ako noon, wala nang pag-asa. May nagtyaga sa akin, mga Pilipinos. Kasama na si Kahulyo. Ako'y naniniwala, marami sa inyo rito, kapatid, na kilala ka na walang kwenta, kilala ka na matigas ang ulo, kilala ka na selfish ka, kilala ka na makasarili ka, kilala ka na wala kang pakialam, kilala ka, kapatid, na ikaw yung tao hindi pwedeng asam pagdating sa mga pressure, nawawala ka. Mean to say, Satan plays a black tag sa iyo. Pero kapatid, may pinadala si Lord eh. Pinalit. Yung black tag mo, linagyan ng red tag. Kaya nandito tayo ngayon. I think that was Thursday, chapter 28 ng Proverbs. Dito na mga singers, sa closing ako. Grabe ang message on 28, Proverbs. It's about tough love. It's about iron sharpening iron. Ilan baga masyadong wala konsensya sa nabasa ko. Kaya ito yung unang prayer ko. Gusto ko i-share sa inyo. Lord, salamat Lord. May pagkakataon kami makapagbasa ng Bible. Lord, maraming mga tao gusto magbasa pero bulag na. Maraming mga tao gusto magbasa pero hindi sila marunong magbasa. Maraming taong gusto magbasa pero malabo na ang mata. Maraming taong gusto magbasa pero wala silang kakayang bumili ng sariling Bible o mag-upload ng apps. Maraming taong gusto magbasa pero bawal magbasa ng Bible sa mga lugar nila. Lord, papasalamat kami. Ako, TSFI at ibang kasabay namin, malaya kami makapasa ng Bible. And then, ito yung pinakamatindi kapatid eh. Sabi ko, Lord, nung binigay mong buhay mo para sa akin, napakalinis mo, napakabanal mo. Eh Lord, nung binigay ko buhay ko sa iyo, Lord, napakadumi ko. Napakasama ko. Napakasalbahe ko, Lord. Ano man, Lord, napaka-unfair sa'yo. Sana, narinig nyo ngayon, ay mag-anting naman damdamin. If you feel welcome na welcome ka ni Lord at ang dugo ni Lord ay sa'yo, how about your children? How about yung parents? How about yung classmate mo kasama sa work? Black tag nang nakalagay sa kanila. Kung dumating si Lord ngayon o bukas, wala na silang pag-asa. May opportunity ka, kapatid, na mabago yung tags na yun. At kung sakaling feel mo, hopeless ka na, wala kang kwentang tao, kapatid, ikaw yung tao hindi pa pwedeng pagkatawain. And note this, kapatid. Kung sakaling meron man sa inyo on the process of reconciling with God, dahil ang feel mo, masyado ka na hiwalay, respect yung process of reconciliation. Anong ibig sabihin to? Tandaan mo, kapatid, wag mo madalian yung acceptance. Okay, importante lang, alam ni Lord yan. Pero sa tao, may mga nasaktan,
may nasugatan. Pero tinatawag yung observation. Ang tawag ng process of reconciliation. Respetuhin natin yan. Huwag kang ma-offend. Total gusto na magbagong buhay. Total nakikita mong kahalagan ni Lord, yung kanyang dugo. Diretso mo lang yan. Pero respect yung process of reconciliation. May testing dyan, may observation. May pagsusubok. Lalo doon sa mga nasugatan na sa atin. Nadala na. Nasaktan masyado. At if you feel hopeless ka, black tag na nalunagay si Satan sa'yo. Ang Lord, kaya nga binigay niya ang buhay niya pa para ang mga walang pag-asa ay magkaroon ng pag-asa. Don't observe yung katabi mo. Tayo lahat. Dalangin natin. Namnamin natin yung ginawa ni Jesus Christ sa cross para sa'yo.